Hello mga idol, welcome back sa ating channel. Magandang Martes po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na po ang panibago nating episode para kay Lu Sheng. Hindi makapaniwala ang kaibigan ni Chi sa kanyang narinig. Ang pinakamalakas niyang kaibigan ay natalo lamang gamit ang isang galaw. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganitong bagay tungkol kay Chi, kaya labis siyang nagtaka kung tama ba talaga ang kanyang narinig. Ipinaliwanag niya na hindi ordinaryong level 13 martial artist si Chi dahil taglay nito ang isang immortal class bloodline. Bukod dito, nakomprehend na rin niya ang dalawang uri ng law at parehong umabot na sa mastery level. Ibig sabihin, isa si Chi sa pinakamalalakas na level 13 martial artist sa kanilang paaralan. Dahil dito, walang sino man sa mga kasalukuyang senior student ang dapat na may kakayahang talunin siya gamit lamang ang isang atake. Higit pa rito, kakaiba ang cultivation ni Chi kumpara sa mga normal na martial artist, kaya hindi ito maaaring ikumpara sa karaniwang level 13. Dahil dito, naisip ng kanyang kaibigan na maaaring nakatagpo ni Chi ang isa sa mga halimaw na talentadong kabataan na inaasahan ng kanilang paaralan ngayong taon. Agad namang sinabi ni Chi na hindi niya alam kung kabilang nga ba sa mga pinakatalentadong martial artist ng kanilang paaralan ang taong nakalaban niya. Ang tanging sigurado lamang siya ay napakalakas nito. Kahit siya, na isang hindi ordinaryong level 13 martial artist, ay nakaramdam ng matinding takot sa harapan ng taong yun. Noong una, inakala niyang si Delos ang kanyang nakalaban dahil isa ito sa pinakatalentadong estudyanteng inaabangan ng kanilang akademya. Ngunit mismong ang taong nakalaban niya ang nagsabing hindi siya si Delos. Dahil dito, tuluyan ang nawala sa isip ni Chi ang pangalan ng misteryosong martial artist. Ibig sabihin, may isa pang napakalakas na baguhang martial artist na kasalukuyang sumasailalim sa pagsusulit ngunit hindi kabilang sa mga inaasahang pangalan ng kanilang paaralan. Napaisip ang kaibigan ni Chi at sinabi niyang malinaw na hindi si Delos ang nakalaban nito, lalo na't nasa ibang pagsusulit si Delos. Sa katunayan, nakakuha na siya ng bagong impormasyon tungkol sa kasalukuyang progreso ni Chi at Delos sa kanilang magkahiwalay na pagsusulit. Agad niyang inilabas ang kanyang device upang ipakita kay Chi ang kasalukuyang narating ni Delos. Nakuha naman ito ang atensyon ni Chi, na agad na naging interesado kung ano ang hitsura ni Delos at kung gaano na ito kalayo sa pagsusulit. Ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na halos lahat ng kanilang senior brother ay nakatutok sa laban ni Delos. Kung si Delos nga ang nakalaban ni Chi, malamang ay nakita na niya ito sa mga impormasyong ipinapakita sa kanila. Ngunit hindi yun ang nangyari, dahil ibang senior student ang unang nakaharap ni Delos sa pagsusulit na kanyang pinanood. Sa loob ng isang tower, agad na ipinakita ni Delos ang napakalakas niyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Law of Storm, isang law na lubos na angkop sa kanyang napakalaking talento. Ang kanyang kalaban ay isang napakalaking level 13 na sawa, na kabilang sa pinakamalalakas na halimaw na matatagpuan sa loob ng pagsusulit. Gayunpaman, kahit gaano ito kapanganib at kalakas, hindi nakaramdam ng anumang takot si Delos. Sa halip, lalo pang sumidhi ang kanyang Law of Storm dahil sa matinding determinasyon niyang tapusin ang laban. Sa kanyang isip, kailangan niyang matapos agad ang laban upang muli niyang makaharap ang ating bida. Sa isang napakalakas na pag-atake, pinagsama ni Delos ang Law of Storm at Law of Thunder upang tuluyang lipulin ang dambuhalang halimaw. Parehong kabilang ang mga ito sa pinakamalalakas na law sa kanilang universe. Kaya kahit level 13 ang kanyang kalaban, madali lamang itong natalo ni Delos. Matapos nito, natapos na rin ang kanyang ikalimang pagsusulit. Muli nitong pinatunayan na karapat-dapat siyang tawaging isang super genius dahil taglay niya ang supreme level bloodline, isang pambihirang bloodline na itinuturing na alamat sa kanilang universe. Kahit bagong pasok lamang siya sa level 13, hindi man lang siya nahirapang patayin ang isang level 13 na halimaw. Napagtanto ni Chi na napakalakas talaga ni Delos. Hindi niya inaasahan na bukod sa misteryosong martial artist na kanyang nakalaban ay mayroon ding isang napakalakas na talento tulad ni Delos. Talagang kakaiba ang pagsusulit ngayong taon. Gayunpaman, kahit gaano kalakas si Delos, hindi pa rin ito maihahambing ang kapangyarihang naramdaman ni Chi mula sa misteryosong martial artist. Para kay Chi, mas mataas pa rin ang lakas ng taong yun kaysa kay Delos. Agad niyang sinabi sa kanyang kaibigan na hindi si Delos ang kanyang nakalaban. Dahil dito, naisip niya na maaaring isa rin itong sovereign bloodline holder. Posibleng hindi lamang ito kilala dahil hindi pa naipapakita ang tunay nitong lakas at wala rin ang pangalan nito sa listahan ng mga talentong inaabangan ng kanilang paaralan.
Nang marinig ito ng kanyang kaibigan, naisip nitong maaaring suriin nila ang lahat ng martial artist na nagtataglay ng sovereign bloodline sa kasalukuyang pagsusulit. Gayunpaman, hindi pa rin imposible na magkaroon ng ibang martial artist na kasing lakas nina Delos at ng misteryosong taong nakalaban ni Chi. Sa selection ngayong taon, may 3 napakatalinong martial artist na nagtataglay ng sovereign class bloodline. Hindi lamang si Delos ang kabilang dito dahil mayroon pa siyang 2 kasamang super genius. Kaya napagdesisyonan nilang tingnan ang impormasyon tungkol sa 2 pang sovereign bloodline holder. Agad na inilabas ng kanyang kaibigan ang screen at ipinakita ang impormasyon tungkol sa 3 super genius na nagtataglay ng sovereign bloodline. Sa kasalukuyan, lahat sila ay nakikipaglaban sa mga halimaw na nasa level 13. Tulad ni Delos, napakalakas ng bawat isa sa kanila. Ngunit gaya ng inaasahan, naging napakadali lamang para sa kanila na talunin at patayin ang mga level 13 na halimaw sa loob ng pagsusulit. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganito karaming napakatatalentadong martial artist sa isang pagsusulit. Ang mas nakakagulat pa ay tila lahat ng senior student na nakaharap ng mga ito ay natalo, katulad ng nangyari kay Chi. Labis silang namangha sa ipinakitang lakas ng 3 super genius. Ngunit kahit matapos suriin ni Chi ang lahat ng impormasyon, hindi pa rin niya nakita ang mukha ng taong nakalaban niya. Agad niyang sinabi sa kanyang kaibigan na wala sa 3 ito ang misteryosong martial artist. Ni isa sa kanila ay hindi nagtataglay ng kaparehong aura na naramdaman niya mula sa kanyang nakalaban. Lubos namang nagulat ang kanyang kaibigan dahil hindi niya inaasahan na wala sa 3 sovereign bloodline holder ang taong tumalo kay Chi gamit lamang ang isang galaw. Dahil dito, napatanong siya kung paano naging posible na hindi isang sovereign bloodline holder ang nakalaban ni Chi. Paano nito nagawang talunin si Chi gamit lamang ang isang atake gayong napakalakas din ng kanyang kaibigan? Kahit wala itong sovereign bloodline, mayroon naman itong immortal bloodline, na itinuturing na isa sa pinakamataas na uri ng bloodline sa buong universe. Agad namang sinabi ni Chi na kahit siya ay walang ideya kung sino talaga ang taong yun. Kahit gusto niyang isipin na isa sa mga martial artist na nakikita nila sa device ang kanyang nakalaban. Malinaw na wala roon ang taong yun. Dahil dito, nabuo ang isang posibilidad sa kanyang isip, maaaring may isang martial artist sa kanilang universe na sadyang nagtatago ng kanyang tunay na lakas at nagtataglay ng isang hidden sovereign class bloodline. Posibleng ang misteryosong martial artist na yun ang taong nakalaban niya. Bagamat hindi niya alam ang tunay nitong pagkakakilanlan, malinaw kay Chi na hindi ordinaryo ang aura nito. Sa kanyang pananaw, isa rin itong tunay na halimaw sa mundo ng martial arts. At kung sakaling muli niya itong makita, makikilala niya agad ang mukha nito. Napaisip ang kaibigan ni Chi at sinabi na bago pa man magsimula ang seleksyon, mayroon ng ilang dark horse martial artist na hindi gaanong kilala at sadyang itinatago ang kanilang tunay na lakas. Marami sa kanila ang umaasa na magagamit ang pagkakataong nasa loob sila ng pagsusulit upang makagawa ng pangalan at mapansin ng mga guro at ng buong akademya. Posibleng ganoon din ang plano ng misteryosong martial artist na nakalaban ni Chi. Gayunpaman, hindi palaging nagiging matagumpay ang ganitong plano. Hindi nila alam kung gaano kalakas ang mga kalaban na makakaharap nila sa loob ng pagsusulit. Kaya maraming unknown martial artist ang maaaring natalo na bago pa man magkaroon ng pagkakataong maipakita ang kanilang tunay na talento. Sa ngayon, wala pa ring dark horse na nakagawa ng sapat na ingay upang tunay na mapansin ng akademya. Ngunit kung ang misteryosong taong nakalaban ni Chi ay talagang kasing lakas ng kanilang inaakala, iisa lamang ang posibleng mangyari. Tiyak na makakarating ito sa pinakadulo ng pagsusulit, at doon nila tuluyang malalaman kung sino talaga ang taong ito. Hangga't tunay na makapangyarihan ang misteryosong martial artist, imposibleng hindi ito makita sa mga battle report habang nagpapatuloy ang pagsusulit. Sa mismong sandaling yun, isang napakatinding liwanag ang biglang lumitaw sa kalangitan at mabilis na bumagsak patungo sa sentro ng kanilang palasyo. Napakalakas ng enerhiyang taglay nito at tila niyanig ang buong paligid. Dahil dito, halos lahat ng senior student na nasa akademya ay agad na napatingin sa pinagmula ng napakalaking aura. Maging si Chi ay napasigaw sa gulat nang maramdaman ang kapangyarihang yun. Agad niyang napagtanto na ang aura ay nagmula sa loob ng ika-7 stage ng pagsusulit. Hindi siya makapaniwala na may isang martial artist na nakapag-clear na ng lugar na yun. Ganoon din ang naging reaksyon ng kanyang kaibigan. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kabilis ang resulta ng pagsusulit,
lalo na't kasisimula pa lamang ng kanilang pagmamasid. Sa gitna ng pagkagulat ng mga senior student, agad nilang tiningnan ang kanilang mga device upang malaman kung sino ang naglabas ng napakalaking kapangyarihan. At doon nila nakita ang pangalan ng taong matagal na nilang inaabangan, si Delos, ang isa sa pinakamalakas at pinakatalentadong martial artist sa batch ngayong taon. Para kay Chi, ang pangyayaring yun ay isang pambihirang phenomenon sa kanilang Starry Sky. Hindi niya inaasahan na masasaksihan niya mismo ang ganitong uri ng phenomenon. Talagang kakaiba ang kapangyarihan ni Delos. Ipinaliwanag na ang ganitong phenomenon ay lumilitaw lamang kapag matagumpay na na-clear ng isang martial artist ang ikapitong stage ng pagsusulit. Ibig sabihin, na kumpleto na ni Delos ang ikapitong stage sa napakaikling panahon, at ang bilis ng kanyang pag-usad ay higit na kahanga-hanga kumpara sa mga record ng kanilang mga naunang henerasyon. Ayon sa kaibigan ni Chi, mukhang tuluyan ang nabasag ni Delos ang record para sa pinakamabilis na pag-clear sa ikapitong stage. Isa itong napakalaking tagumpay para sa isang baguhang martial artist. Gayunpaman, para sa kanilang mga senior student, higit pa sa isang simpleng record ang pangyayaring ito. Hindi basta-basta nagaganap ang ganitong phenomenon. Ito mismo ang uri ng resulta na inaasahan nila mula sa isang martial artist na nagtataglay ng sovereign bloodline. Nakakatakot ang kanyang lakas at ang kakayahan niyang tapusin ang mga laban sa napakaikling panahon. Sa unang stage ng pagsusulit, mga estudyante lamang ang nagsisilbing mga kalaban at tagabantay. Ngunit pagkatapos nito, unti-unting tumataas ang kahirapan. Ang mga level exotic beast na nahuli nila mula sa alien battlefield ay inilagay sa bawat stage upang magsilbing mga bantay at kalaban ng mga kalahok. Nagsisimula sa level 13 ang kanilang lakas, at habang tumataas ang stage, lalo ring nagiging malakas at nakakatakot ang mga halimaw. Ibig sabihin, mula stage 2 hanggang stage 7 ay patuloy na tumataas ang antas ng mga kalaban, kaya imposibleng maging madali ang pag-clear sa bawat stage. Kahit si Chi ay umamin na kung muli siyang sasali sa pagsusulit bilang isang veteranong estudyante, hindi niya kayang i-clear ang 7 stage sa bilis na ipinakita ni Delos. Kahit alam niya ang buong proseso ng pagsusulit, hindi niya maisip na matatapos niya ang lahat ng ito sa ganitong kaikling panahon. Kaya lalo niyang hinangaan ang ipinakitang kakayahan ni Delos. Sumang-ayon ang kanyang kaibigan at sinabi na tunay na halimaw si Delos. Ang pag-clear niya sa 7 stage sa napakaikling panahon ay sapat na patunay na mayroon ng panibagong halimaw na lumitaw sa kanilang akademya. At ang taong yun ay si Delos. Dahil dito, inaasahan nilang magkakaroon ng malaking pagbabago sa kanilang akademya sa mga susunod na taon. Ang antas ng kanyang kapangyarihan ay sapat upang magdulot ng matinding takot kahit sa mga halimaw na kanyang makakaharap. Ito mismo ang uri ng kapangyarihang inaasahan nila mula sa isang Supreme Bloodline Holder. Isa siyang pambihirang henyo na maaaring lumitaw lamang isang beses sa napakahabang panahon. Bukod kay Delos, hindi rin mahina ang 3 iba pang martial artist na nagtataglay ng Sovereign Class Bloodline. Lahat sila ay mabilis ding umusad sa pagsusulit at nakapasok na sa mga nangungunang posisyon sa ranking. Dahil dito, malinaw na napakatindi ng kompetisyon sa batch ngayong taon. Gayunpaman, isang bagong bagay ang biglang nakatawag sa pansin ni Chi. Napansin niya na may isa pang martial artist na bagamat hindi kasing taas ng talento ni Delos at ng mga sovereign class genius, ay nakapag-clear din ng ikapitong stage. Agad niyang hiniling sa kanyang kaibigan na tingnan ang ibabang bahagi ng battle report upang malaman kung sino ang taong ito. Nang i-scroll nila ang impormasyon, nakita nila na si Delos ang unang nakatapos sa ikapitong stage. Ang ilan sa mga sovereign class martial artist ay nasa ika-4 na stage pa lamang. Ngunit sa pinakahuling bahagi ng listahan ay lumitaw ang isang pangalan na higit na nakakagulat, si Lu Sheng, isang martial artist na nagtataglay lamang ng immortal level bloodline, ngunit nakapag-clear na rin ng ikapitong stage. Agad na nabahala si Chi at ang kanyang kaibigan. Hindi nila kilala ang pangalang Lu Sheng, at higit na nakakagulat na isang immortal level martial artist lamang ito ngunit nagawa nitong tapusin ang ikapitong stage. Hindi nila maunawaan kung paano naging posible yun. Para sa kanila, napakahirap ng ikapitong stage at hindi dapat kayang i-clear yun ng isang martial artist na may ganitong antas lamang ng bloodline. Dahil dito, agad na sinuri ng kanyang kaibigan ang impormasyon tungkol kay Lu Sheng. Nais niyang malaman kung talagang napakalakas nito o kung may ibang dahilan kung bakit naging napakadali para rito ang pagsusulit. Posibleng may espesyal itong koneksyon sa akademya,
Ngunit hindi yun sapat upang ipaliwanag ang ganitong resulta. Sa kanilang pagkakaalam, walang ordinaryong martial artist ang maaaring makapag-clear ng 7 stage sa ganitong antas ng kahirapan. Kaya talagang hindi sila makapaniwala na nagawa ito ng isang immortal class martial artist. Nang buksan niya ang kumpletong impormasyon, agad nilang nakita ang mukha ni Lu Sheng. Sa sandaling yun, malinaw na hindi ito isang ordinaryong martial artist. Nakita rin nila ang battle report kung saan ipinakitang natalo ni Lu Sheng ang isang napakalakas na halimaw. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang pagkakakilanlan nito para kay Qi. Agad na nakilala ni Qi ang mukha ni Lu Sheng. Siya mismo ang misteryosong martial artist na nakalaban niya at tumalo sa kanya gamit lamang ang isang galaw. Sa wakas, natuklasan nila ang pagkakakilanlan ng taong matagal nilang hinahanap. Samantala, sa sentro mismo ng Heart of the Heavenly Serpent, isang malaking blue light portal ang biglang lumitaw. Isa-isang lumabas mula rito ang mga martial artist na nabigo sa kanilang pagsusulit. Kabilang sa kanila ang isang batang master mula sa isang kilalang pamilya. Halatang-halata ang kanyang galit at pagkadismaya dahil hindi siya nakapasa sa pagsusulit. Agad namang lumapit ang kanyang tauhan upang tulungan siya. Ngunit sa sobrang inis ay sinigawan niya ito na tumigil sa pagsasalita at tulungan na lamang siyang makatayo. Marami pang young master mula sa mga kilalang pamilya ang lumabas na bigo sa kanilang pagsusulit. Halata sa kanilang mga mukha ang matinding pagkadismaya, lalo na't hindi nila inaasahan na mabibigo sila sa ganitong paraan. Para sa marami sa kanila, isa itong napakalaking dagok dahil matagal nilang pinaghahandaan ang pagkakataong makapasok sa Supreme Martial Arts Academy. Napansin ni Martial God Pablo na mas marami pa palang martial artist ang hindi nakapasa kaysa sa kanilang inaasahan. Ang martial artist na nakita nilang nahulog ay nasa halos kaparehong antas niya, bagamat hindi ito kasing lakas niya, ngunit natalo pa rin ito sa pagsusulit. Dahil dito, hindi niya maiwasang mag-alala sa magiging resulta ng kanyang anak at ni Onan. Ipinaliwanag naman ni Bone Sword na kung sapat na garantiya ang pag-abot sa level 13 upang makapasok sa Supreme Martial Arts Academy, tiyak na napakaraming level 13 martial god ang susubok na makapasok dito. Marami sa kanila ang matagal nang nakarating sa ganitong antas ng cultivation, ngunit hindi pa rin nangangahulugang automatiko silang magiging kwalipikado para sa akademya. Sumang-ayon si Pablo sa sinabi ni Bone Sword. Maging siya mismo ay hindi nakapasok sa naturang akademya noong kanyang panahon dahil hindi naging sapat ang kanyang talento. Ngunit ngayon, lalo niyang napagtanto kung gaano kataas ang pamantayan ng Supreme Martial Arts Academy. Marami sa mga martial artist na naroon ay may pambihirang talento at malakas na cultivation, ngunit hindi pa rin yun naging sapat upang makapasok. Dahil dito, lalo siyang nangamba para sa kanyang anak na si Joe. Nakasalukuyang nasa level 12 pa lamang. Hindi niya alam kung sapat ba ang kakayahan nito upang makapasok sa akademya. Ayon naman kay Bone Sword, makapasok man o hindi ang anak ni Pablo ay nakasalalay na rin sa kanyang sariling kakayahan at kapalaran. Wala nang saysay na labis silang mag-alala, lalo na't hindi pa naman ito lumalabas mula sa portal. Ibig sabihin, may posibilidad pa ring nakapagpapatuloy siya sa pagsusulit at mayroon pa ring pag-asang makapasok sa akademya. Gayunpaman, mas malaking tanong para kay Bone Sword ang kasalukuyang kalagayan ni Lu Sheng. Hindi niya makita ang pangalan nito sa rangkang board, kaya nagtaka siya kung ano na ang nangyayari rito. Ngunit hindi naman siya labis na nag-aalala dahil alam niya kung gaano kalakas si Lu Sheng. Matagal nang nalampasan ng ating bida ang kanyang mga inaasahan, pati na rin ang expectations ng kanilang Star-Lord sa alien battlefield. Dahil dito, kumbinsido si Bone Sword na walang malaking problemang haharapin si Lu Xi ang pagdating sa qualification para sa Supreme Martial Arts Academy. Para naman kay Onan, kung sakaling hindi ito makapasa sa pagsusulit, maaari pa rin nila itong ibalik sa alien battlefield. Sa ganoong paraan, magkakaroon pa ito ng maraming pagkakataon upang patuloy na palakasin ang sarili sa pamamagitan ng tunay na pakikipaglaban at pagharap sa iba't ibang halimaw. Sa paglipas ng mga taon, ang karanasang makukuha nito sa battlefield ay maaaring maging pundasyon upang lalo pa nitong mapahusay ang cultivation at combat ability nito. Ngunit biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang mapansin nila ang isang bagong update sa ranking board. Isang bagong impormasyon ang lumitaw at agad itong nakatawag ng pansin ni Bone Sword at Pablo. Hindi makapaniwala si Bone Sword sa kanyang nakita. Agad niyang pinagtuunang mabuti ng pansin ang bagong impormasyon at sinenyasan si Pablo na tingnan din itong mabuti. Ang nakikita nila sa ranking board ay isang resulta na hindi nila inaasahan.